Dapat Fernando po yun na parang ganun dapat, di ba? Midnight Sabah. Welcome po sa another episode ng Midnight Sabaw. And tonight, we will review episode 6 of Lalo na Sangre. Yes, and this is a very important episode since ito ang transition from episode 5 na kala natin yun na yung ending ng solo. But then, sa episode 6, nag-continue pa siya for a while and akala ko nga mag-mellow na siya, di ba? What do you mean nag-mellow? Kasi, action lahat yun yung episode 5 puro bakbakan, di ba? Tapos, pag-start pala ng episode 6, bakbakan ulit. Nilusob. Yeah, parang continuation. Oo, nilusob. Hindi pa sila tapos. Nilusob nila yung, yung kuweba, di ba? Kasi, sinabi ni Ina na alam niya kung saan. Tapos, kasama pa niya yung mga Luna in action para mga soldiers. Which is, I like it yung yung clash Maganda yung clash. Tapos yung parang pag-end din ng attack nila na tinrap lang pa sila ni Sandrino, which is yeah, and then pag uwi nila, nasusunog na yung nila, headquarters. Oo. And so magta-transition na yon papunta doon sa community nila sa sa mga bundok, doon sa parang sanctuary nila na nagtatago na sila ngayon from Sandrino. Anyway, tapos yung community nila, makikita mo yung pagkakaiba doon sa dati nilang lifestyle na mga mayayaman to yung mga lobo, di ba? Tinitingnan mo yung mga bahay nila, puro mga mansion. Kailangan na nila mag-evacuate. Oo, ngayon na sila, mahirap na sila. Hindi, kasi they had to lie low. Oo nga. So, kailangan nilang tumira sa bundok and iba't ibang places pa. And it was revealed, sabi kasi nung isa, palipat-lipat sila Parang nomadic na sila, parang ganun. Oo, so that's why after 14 years, ganun pa rin, Parang hindi na-develop masyado yung community nila, parang kakawawa. they still live in tents. Nag-aagawa na nga sila ng ng makeup. ng makeup. Oo nga. Tapos gusto ko yun yung idea, yung secret society, tapos nagtitrain sila to be better. Parang na-capture din nila yung imagination ko na parang may ganun nga na community na nag-i-exist. Parang ganun. It's like a camp. Like, yung anak ni Poseidon, Percy Jackson, parang ganun. Oo. Parang they have this camp. Yeah, I like the concept. And gusto ko rin yung yung pagpapakita nila ng paano na lumalakas yung mga vampires. Oo nga, may strategic skill si Richard. Yung leadership niya, naisip niya yun na si Sandrino na pinipick niya yung mga cream of the crop. It's not about the quantity. It's about yung kung sino yung mas may magandang connections, yung power, yung kung sino yung powerful, yun yung paparamihin nila. So yeah, that's pretty smart. Tapos maganda yung pagka-present din, di ba? Pinakita yung organizational nila, parang gano'n. Yeah, parang yun yung parang Illuminati. Oo, parang gano'n. Tapos yung community nito nagre-revolve lang sa isang sa isang adhikain na magkakaroon ng malakas na kapangyarihan si Malia. Yeah, the time will come. Yeah, kasi on this episode, pinakita na sila, right? Sina Katniel. Yeah, it's an introduction na ng Katniel, which is yun yung inaabangan ng mga tao. So in this episode, they were so excited kasi malapit na yung 21st birthday niya. And yun yung gusto ko sa director na to, napansin mo yung sa episode 1 na everybody is looking forward for Lalo na Sangre. Episode 6. Hindi yung sa episode yung sa episode pa kay unang-una, sa episode first 1. week, oo. Tapos yung sumunod naman na everybody's looking forward dun sa prophecy. So yun yung gusto ko yun na consistent siya. Like dito naman now they're looking forward for Malia's powers. So yung director talagang nag-iisip siya ng ng system yung system nila kung paano nila i-tell yung story. Napakaganda ng nila laying out ng story. Kinontinue hanggang episode 6 na to, ganun pa rin yung dating. May consistency. Oo, may consistency. Yung mga plot devices nila magkakakonect. So they don't show something na hindi naman gagamitin.
Tapos yung ano, yung community mismo, 'di ba? May conflict na doon na may discontent, tapos parang mahirap na talaga yung buhay nila doon. So, parang pati ikaw malulok forward mo rin nga sana matapos na yung paghihirap nila at magkakaroon na ng power sa Malia para doon sa inaabangan nila ng fight. The kids, kaya kasi nag-agawan ng makeup eh. Oo nga. Kasi the kids are isolated. Mm-mm. So, yung mga nakikita nila sa TV or you know, Siguro. na hindi naman nangyayari sa... Oo, parang no, 'di ba? Ang hirap nun parang pati sa education siguro, ang hirap nun, 'di ba? Parang hindi sila nakapag-aral ng matino, 'di ba? Yun Fight nga, lang sila ng fight. yun nga lang yung pinakita din eh, parang puro fighting lang yung tinrain sa kanila. Not really Academics, homeschooling. academics, parang ganun. It's kind of weird. But so far I like yung mas gusto ko yung character ni Malia dito compared kay Tristan. Kasi nung first 5 episode, mas gusto ko kay Tristan eh. Yung pagka-develop ng character niya. Tapos ngayon biglang mas gusto na ko na si Malia. Kasi yung si Malia dito, yung character niya strong. Tapos You know why? Kasi inalagaan siya. Oo, doon parang sa community nila because nga she's this precious tinakda. So yun nga. She was given this medyo privileged na Tapos na upbringing. Tapos itong I felt bad for this kid si Tristan. He just lost his dad. Tapos tinanggal pa siya from his family na kinalakihan niya. Oo. Tapos parang mala Princess Sarah yung dating Oo nga. Hindi ko time. Hindi maganda yung pagka-transition ni Tristan kasi ang ganda na nung setup niya doon sa first 5 eh. He was given this storyline na parang aping-api. Api. Tapos yung parang may balat sa puwet, yung parang na halos lahat ng ginagawa niya nagkakaroon ng papalpak, di ba? Like he's doing everything right but everything turns out to be a failure. Like di ba yung hinahabol niya yung di ba doon sa finale dito yung action scene niya ng mga magnanakaw, ng hold-upper na he's doing the right thing but in the end nakuha pa rin yung pera niya, parang ganun. Oo nga. But then, nagulat naman din ako sa fighting ability niya. Kasi, ano lang ba yung naturo sa kanya ng daddy niya, diba, ni Romnick? Dapat na ma-justify nila bakit ang galing na niyang lumaban kaagad. Tapos yung fighting skill niya, martial arts na yun, sumisipa siya, parang may finesse siya. Kaya in-expect ko sana na parang brawler siya, scrapper siya, na parang Fernando po sana yung action na niya. Pangkalye na suntukan sana yung gusto kong makita kasi hindi mo ma-justify yung bakit ang galing niyang sumipa, ang galing niya mag-tumbling, di ba? Hindi naman yun yung yung kinalakihan niya. Training ni Romnick sa kanya. Sana yung yung kay Malia maintindihan mo kasi napaligiran siya ng mga fighters doon eh. So expected mo talaga na yung fighting skills niya talagang ganun. Kaya lang kay Daniel parang bakit ganun? Bakit siya fighter na parang finesse martial arts na karate or parang ganun hindi naman siya lumaki doon. So dapat Fernando po yun na parang ganun dapat, di ba? Yeah, but you know what they did? Yung heavy na stuff pag sa scenes na ni Malia. Tapos it gets light a bit and of a funny comedy dun kay sa scenes ni Tristan. Even though it's not fun, yung totoong buhay niya, puro siya utang. Oo nga. But then naman to, parang I think for a TV series yung fight, yung scene na yun yung fight scene, yung paghahabulan, that was good. That was good. Yun lang, paano nila i-justify yung mga stuff na nangyayari kay Tristan. Kasi naisip ko ito yung character na laging pumapalpak na parang may pagka-Spider-Man, 'di ba, na he'll do everything he's doing the best, the right thing and magbo-backfire sa kanya na mas lalo siyang maiipit or ganyan. Diyan po, nagtatapos ang aming Midnight Sabaw. Lalo na Sangre episode 6. Signing off. If you like this video and you want to see more, Please share, like, and subscribe. yep,